Okay, good guys, no. So, sharp inverter ang gagawin natin ngayon. Ang problema nito guys, pag saksak pa lang guys, E5 na kaagad, no. So, wala ka pa guys ginawang pindot or wala ka pang pinipindot guys. Pag on pa lang or pag saksak pa lang guys, nag-E5 na. So, kapag ganito guys, ang problema ng inyong washing machine, ang may problema dyan yung display board, no. Yun po yung palitan nyo. Kasi yung sharp guys, dalawa yung board nyan. Mayroong display board, mayroon ding inverter board, no. So, ayan. So, ang gagawin natin dito, palitan natin siya guys ng board, no. So, tips lang ito guys sa mga baguhan, no. Kapag na-encounter nyo yung E5 error na pagkasaksak pa lang, umaandar ka agad, nagkakaroon ka agad ng E5, ibig sabihin guys, shortage yung pinaka display board niyan. So, gagawin nyo dyan, palitan nyo ng display board, no. So, yan. Ito nga ang ginawa natin. Pinalitan natin siya ng display board. Tapos, i-testing natin guys, no. Kung magkaroon ba siya ng E5 error. So, yan. So, inverter po ito guys ng Sharp, no. Ayan. So, tingnan natin kung mag-okay na siya, no. So, i-fix lang muna natin. Ayan. So, tingnan natin. Saksak natin. I-on natin. Ayan. Wala na. So, okay na siya, no. So, basta E5 error guys, ang palitan nyo ay yung kanyang display board, no. Yan. So, okay na. Gumagana na siya. So, yun. So, share ko lang to sa inyo guys, no. Baka may encounter nyo itong mga itong error. At least mayroon kayong idea, no. Kapag na-encounter nyo yung E5 error pagdating ng inverter Sharp automatic washing machine. So, yan. Okay na yan guys, no. Andito tayo ngayon guys sa Grand Riverstone, no. Dito tayo ngayon nag-service. So, ayan. So, working na po yan guys, no. Okay, thank you.